ating guest, no, from Singapore. Singapore. From ang location niya dito sa ang church niya ay New Hope Mission Church sa Baguio. Ayan. Natin ay God's ending favor. Hello, Pastor Walter. Yeah, hello. Mawati po kayo. Good afternoon, everyone. And I'm happy to be with this program. It's just an opportunity to share the wonderful works of the Lord. Ginagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. So thank you so Amen. much. Amen. Ayan, batiin niyo naman po ang inyong church, ang inyong misis, ang inyong mom, at inyong anak. Okay, yeah. Ayan. Hello everyone. Sa mga church natin sa Philippines, nag-send ako ng message sa chat group natin, and I hope you are watching with us. And of course, my wife, she's supporting this program, and even our kids, natutulog yung mga bata. But as a family, we've been praying for this. So good afternoon Amen. again, everyone. How about your parents po? Pakibati yung parents Yung niyo. mga as parents ko sa Pinas, okay, At my kapatid. own parents, yung in-laws ko. Again, good afternoon po sa ating lahat. Mainit din dito sa Singapore. Amen. Talaga naman. Anong oras po ba dyan ngayon, Pastor? Same timing lang, Singapore and Same time Philippines. naman. Same time. Okay. Oo. Kaya, ayan, unahin na natin i-shout out, Pastor, yung mga nanonood na sa atin ngayon, yung aking kapatid na nasa Abu Dhabi, si Ina Bayona Campoy. Hello, sister! Wow, totoo yan. God saw me before I was born, di ba? Praise God. Amen. Sino pa dyan? Si Jack Gloria Mendoza. Hello, magandang hapon. At syempre yung aking friend, best friend, si Evelyn Bue. Hello, ka-DLS. Good afternoon. Ayan, syempre si Bonifacio Socias. Good afternoon sa inyo dyan na nakikinig. At sino pa? Ayan, si Pastora Marilu Lopez ng Naik Hub of Christ Church. Hello po, Pastora. Ayan. At ayan, pasend naman po ng mga messages nyo at greetings para kayo'y aming mabate. Ayan. Ayan. Kaya naman, hello muli, Pastor Walter. Yeah, hello again. And we are hoping that itong program na to ay mag-i-encourage sa ating lahat. For the Yes. Lord really is good. Amen. Kasi nga, ang yung title is Unending Favor of God. So ibig sabihin po, merong simula pero walang wakas ang pabor ng Panginoon, di po ba? That's right. Dahil iisipin natin, every time we wake up, nandun na yung favor ng Panginoon. So mawawala lang yan kapag hindi tayo connected sa Kanya. But when we are still connected to Him, hindi po yan nawawala. That's why sabi ko, ito yung magandang mensahe para sa ating lahat. Yes, alam ko na ramdam mo yung yakap ng Panginoon sa buhay mo, di ba? Amen, amen. Totoo po yan. Kasi simula bata, ako po ay lumaki na mahirap yung buhay. But nakita namin yung pagpapala ng Panginoon. Growing Amen. up with 9 siblings, napakahirap po. Napakahirap. Tama po dyan, Pastor. Sige po, i-share nyo. 9 siblings. Yeah, 9 siblings. Kaya lang yung magandang nangyayari. I mean, hindi naman perfect yung family po namin. May mga tampuhan, pero it's, again, sabi namin, it's just God's favor na hindi naman sa nauuwi sa suntukan, sa tadyakan. Bagkus, though hindi kami yung sobrang close sa isa't isa, but we see to it that we really care sa bawat isa kahit mahirap yung buhay. Growing up, we see the favor of God sa school namin. Lumaki naman po kami na nakapag-aral.
It's all Mhm. because of God's favor. Amen. Ah, so makikita natin 'yan, hindi minsan naririnig ko dahil sa hirap ng buhay, gumagawa ka na ng masama and hindi ko po mailagay yung sarili ko sa gano'n dahil hindi ko naman po naranasan and I don't understand kung bakit ginagawa rin ng iba 'yon. Pero in our experience, in my experience, we saw God's favor. I saw God's favor. I experienced God's favor growing up from elementary, Mhm. from high school. Yung elementary kami, gaya lang ng lindol. We experienced yung first na lindol sa buhay ko. That was Oo, yan 1990. yung pinakamalakas Oo, ano, pastor, yung pati pinakamalakas. pati hotel bumagsak, 'no? Oo, hindi ko na matandaan yung pangalan, eh. But, that was the first I experience. think Hyatt, Hyatt, yeah, I That's right. remember. I think, yeah, I Yeah, remember. Hyatt. Hyatt. Mhm. Hyatt Hotel. Oo, naging accordion And yung ano, itsura ng oo, hotel. yung bundok, maraming bundok ang nagiba and Yeah. even yung school namin that time, Oh. talagang talagang sirang-sira yung school and, isa sa mga patutuo ko is that when we were going home, it so happened nga na may lindol. Then after some time, nadagdagan yung kasamaan namin. We were grade 2. We were Hallelujah. 8 years old. Mhm. But the favor of God, yung nangyari sa kasamaan namin, of course, very Hindi mo na saddening. nakita. Oo. Nakita namin na nabagsakan. That's all. We Oh. know in our heart na matay. But, you know, both of us who were saved, right now we became pastors. So, yun pa. Wow! Yun ang purpose. Yeah. Parang may plano pala ang Panginoon in that Amen. time. But again, when the favor of God is in you, minsan hindi mo yun nakikita eh. So parang balewala. And ganun Mhm. din sa akin, especially dahil nga bata pa kami during the time. So Mhm. parang okay lang, parang walang nangyari. But Mhm. growing up na naging Christian, makikita mo pala, malalaman mo na yun na pala yung favor ng Panginoon. Isa sa mga Wow! magandang favor ng Panginoon yun. And Amen. again, when going to high school, ganun din. Day after day, maraming challenges, but still, the favor of God is there. So, Amen. Una ng ah, favor ng Panginoon sa iyo, pastor, is mm, kumpleto ang iyong magulang at may trabaho, di po ba? yeah, my mom is a housewife. Mhm. Pero mabigat ang trabaho ng housewife sa Oo, siyempre, siyam na siyam magkakapatid. kayo. Oo. Mabigat. So, that's a Yung favor of God, yung na isa father sa niyo po mga ay ang trabaho ay minor siya minor. sa isang company sa Philex Mine, Tuba, Benguet. Mm, mm. Philex Mine. At Kaya, at yun nga po ah, no, na mm, talagang, favor ng Panginoon ano, dahil kahit sa pagpapaaral, hindi nahirapan ang iyong magulang kasi sagot sila ng company 'no? company. That's right po. That's right. So, again, another favor of God yon na siguro, yan, you would understand yung iba dahil yung mga magulang nila walang trabaho or yung Yeah, isa ang nagtratrabaho, sobrang hirap and you would really understand that. Pero yung case po namin, and this is not to be, hindi namin po pinagmamayabang to, but it's just, how we experience po yung goodness. pagpapala ng Panginoon sa amin Yeah, during goodness those 'yan. years po. Na Mhm. sagot po kasi ng company yung pagpapaaral sa amin when we were elementary, Wow. high school. So again, that's the overflowing mercy and grace of God ulit po sa buhay namin. Mm. So, Yung ano po ba, yung during the ano, yung earthquake ano, ikaw ba ay ano, naranasan mo bang na-trauma, yung nananaginip, 'di po ba? Kasi ang sabi mo po, eh, ano, talagang nakita mo nabagsakan siya ng bato, 'no? Ano ba ito, walang ano, wala namang ikaw naranasan na gano'n? by God's grace, hindi naman po ako na-trauma. Ah, Parang natakot lang po ako at first dahil nga nung nakita kong nabagsakan, siyempre alam ko patay na, eh, hindi ko nakita yung Katawan? body dahil Mm. bumaba siya, eh, bumaba mismo yung Sa bato bundok ano, sa kasi bundok. bundok pala Opo, 'yun, 'yan. bundok.
So Mm. may takot ako nung na naranasan during the time. So Mm. agad-agad na nagsisigawan na yung mga adults na takbo, takbo. So doon ko na naramdaman yung takot when I was Mm. running already. Yeah. Yeah. Ayan, mga kaabangers, pakitext nga dyan, meron ba kayong naranasan during your elementary, yung mga unforgettable nyo po na talagang katulad ni Pastor, ano, na galing siya sa school Mm. pero biglang nagkalindol. Nung nagkalindol, hindi lang ordinaryong lindol po, talagang Mm. alam ko ano yun eh, mga 9, no? Kaya pati Mm. pati hotel na ano po na bumagsak, no? Mm. Talagang yung magnitude no napakataas, no? Talagang Tama po. ah, sobrang ano, shakeable, no? Oo, Mm. pero yun na nga, salamat sa Diyos, no? Dahil talagang niligtas ka, pastor, at yung kasama mo at ngayon ay pareho na kayong pastor. Makikita mo Amen. Amen. talaga may purpose ang Panginoon sa buhay niyo. Yeah, that's right. Yeah. And the Lord has been so, so good to us. Aha. Eh ano pa yung mga naranasan mo, pastor, ng iyong elementary? To be honest, wala naman po naging major na karanasan. Kasi school, bahay, school, bahay. So it was just growing up as other normal kids during our Mm. elementary. Mm. Nakita namin yung pagdidisiplina ng parents. So Yeah, oo. pag may mali, syempre napapalo pa rin. Uh, Mm. my dad is a very silent type. Hindi siya namamalo. Hindi siya Aha. sumisigaw. But our mom is, our mom will really discipline us. Aha, Hmm. namamalo si Mommy. Um, kung mali naman po kami, talagang mamamalo siya. Mm. And part of, I think, growing up, may mga time na magre-rebelde ka. And Mm. I think we will move to during my high school days na Mm. mapapalo dahil sa kasalanan mo rin. And Napalo ka ba dahil sa tigas ng ulo o dahil sa vices mo? May mga bisyo ka uh, ba nung araw? when I was in high school, dahil sobra akong maraming barkada. So, nakikita ko kasi sila na naninigarilyo. So, naging curious ako. Sabi ko, subukan ko rin. Okay? So, nung sinubukan ko, nahuli ako. Nahuli. So, so napalo ako just because of that. Just because of that. So, but naging parang naisip ko rin yung laging sinasabi ng tatay namin after that, na siya nga walang bisyo. Sabi niya, ako nga walang bisyo. Ba't kayo Mhm. magbibisyo? So, Mm. we are, again, fortunate. We are blessed. Yung tatay namin, wala po siyang bisyo. Kahit ano, wala siyang bisyo. So, naging huwaran po siya sa amin. Wow, amen to that. Oo. Nung ano ba, elementary days mo, achiever po ba kayo, pastor? Ah, hindi naman po. Siguro nasa middle, mga ganun. But At least pumapasa. sinisikap ko talaga. Sinisikap ko. Siguro mga Ah. grade 1 to grade 3, nasa mga top pa ako, mga ganun. Grade 1 to 3. Mga 4 to 6 in between na. But I made sure na sisikapin ko talagang mag-aral. Mhm, Mm. praise God, oo. Mm. Napakaganda ng ano mo 'no, patotoo mo ng elementary minsan lang sinubukan manigarilyo, nahuli pa. Kaya ayan, wag nang mag-try, 'di ba? Yeah, Alam don't naman ever try. natin alam naman natin na kung ayaw natin magka-cancer sa baga ano, oo, may nakalagay na nga sa sigarilyo na eto ang mangyayari sa'yo 'pag tinry mo 'no? May Pero warning na yun siya. na nga. Warning. Oh, may warning na. Pero yun na nga eh, lumalabas talaga yung minsan yung katigasan ng ulo. Kaya Yeah, that's right. napapalo, pastor. Yeah, that's right. So, hindi naman pumapalo yung parents or guardian natin kung maganda sana ang gagawin din natin. Yeah, tama ka Mm. diyan. Eh, how about ano, yung siblings rivalry, meron ba? Kasi siyam kayo eh, no? Ay, Ah, again, this is, I really don't know. Naririnig ko lang to, but many families really have a fight. But again, we're just
let me just say again, we're just fortunate, blessed na wala pong awayan sa amin, magkakapatid. Hindi po kami yung sobrang close. Pero as a family, we make it sure na we don't intend to fight each other. Wow. Kasi alam namin, siguro discipline din na nakikita namin Mm. sa ibang tao or family namin na they would really support each other. Yung sa Mm. ibang relatives din namin. Actually, ang gusto kong isalute dyan yung magulang mo, no? Na talagang you're living in peace. Alam mo yun? Ah, provided, di ba? Mm, Oh, dahil may trabaho. So, meaning talaga, tama ka, favored. that's right. That's right. Oo. How And about, mm, may mga, yun nga, again, make no mistake sa mga viewers natin na mabuti pa siya dahil ganun. Now, naiintindihan namin yung mga kalagayan din ng iba. And that's the reason also that we are here. We can pray for you. Kaya we can encourage each other. Yeah, yeah, just to amen. and support each Mm-mm. other. Mm-mm. How about your high school life, Pastor? Kumusta naman? Ito matindi na po yung naging hindi naman yung sobrang matindi but dahil nga palakaibigan ako. Okay. Gusto kong makipag-meet, lumabas. So, doon ko na natutunan yung yun, minsan hindi uuwi dahil pupunta ka sa barkada, matutulog sa Mhm. kanila, or uuwi ka gabing-gabi na. Ito pala natutunan kong sumugal pala nung high school. And that's the Mm. sad part. That's the sad part. May huli rin ba? May huli? Oo, ngayon ko lang naalala na natutunan kong sumugal. And Aha. ewan ko nga kahit sa pagsugal, favored ako eh. Dahil lagi akong nananalo. Lagi Wow. akong nananalo. Hindi Ah, natin ini-encourage, ha? hindi natin in-encourage. I would not encourage kasi Yeah. ito marami siyang sisiraing buhay yung Yeah, totoo pagsusugal. po. Oo. Masisira ang family, masisira ang Yes. relationship mo sa kaibigan, sa Yeah. ibang tao, or kung natalo ka baka magnakaw ka pa dahil gusto Yeah. mong magsugal. So don't ever try. Now I'm just telling it because naranasan ko na hindi hindi ito tama. Hindi ito tama. Mhm. At ito yung karanasan ko ng high school na gusto kong ibahagi na ah, never try gambling. Never try. Mhm. Don't ever try. And yun po, natutunan kong sumugal dahil sa barkada. But Mhm. after siguro mga 2 years ko din na ginagawa to. Pero occasional naman, hindi yung every from time to time. Pag Mhm. may mga occasion lang, magsusugal. Mm. Ah, Mm. pero by God's grace and favor, nung nakilala ko si Kristo, Mhm. totally natigil ko po itong sugal. Mhm. Natigil ko totally. Mhm. Halos ayaw ko nang humawak ng braha. Noon kasi ang sugal, Caracruz, ganun, Caracruz or braha, Lucky Nine, uh, Pusoidos, mga ganun. But Oo. praise God, totally nawala po sa akin yun. Yan yung sinasabi, Pastor, no, Mm. na bad Mm. company corrupts. That's right. Kaya isipin natin yung kaibigan natin. Piliin natin yung kaibigan natin. Kasi hindi ko naman sila sinisisi dahil may choice din ako kung gusto kong sumugal. Pero malaking impact din po yung nakikita mo kasi ginagawa nila. Then, gawin ko rin. Or ini-encourage ka nila. So, gawin ko rin. So, Mhm. yun yung mga factors din na nagtulak sa akin. Maliban sa ginusto ko rin, pero Aha. yun din dahil sa kaibigan na nagsusugal. Ayun. At Mm, least, Pastor, no, na-realize mo. At yun na nga, matutunan mm, ng ating mga viewers, no, na yung mm, minsan na nasubukan, ano, na mm. nagkakaroon kasi yan ng addiction, no? Nagkakaroon That's ng right. addiction. Mm, Tama ka din na yung iba, natututong magnakaw, di ba? mm. So, yun, iwas-iwas mga kapatid. Na, wag Ayan, niyong subukan.
Ayan, paki-text dyan. Anong naging, ano nyo, inyong high school? Anong naging, bisyo ba? Parang pangit, no? Pero talagang sa kabataan, no? Talagang Mm, nangyayari naman po yun. mm, mm. At ito, Mm, ginawa ko, napatago dahil nga sabi ko, takot. takot, ini-encourage, hindi naman ito ini-encourage ng magulang ko, kaya patago kong ginagawa. So, maling-mali po talaga, kasalanan po talaga. Oo. Ayan, batiin mo po muna natin si Pastor Jerry. Ano pa to? My friend, maybe Pastor Jerry Peksoy, is it? Peksoy? Yeah, Yeah, okay. yeah, yeah. Watching all the way from Baguio. Ayan, salamat Pastor Walter Ladiong. Ayan, nagpapasalamat sa iyo. Yeah. At saka kay Sister He- Ursula he's Cruz. one of my mentor and Oh, partner in really? the ministry. Yes, yes. Hello, Mm. Pastor din siya? Pastor? Pastor, I think Ah, one time he had this opportunity to share also in this program. oh, really? Yeah, Okay, yeah. hello. Pastor Jerry Eh, Peksoy. Kumusta kayo dyan sa Baguio? Ayan. Really? Oo, nakakatuwa ano. Talagang small world, no? That's right. Talagang ang mga pastor nagkikita-kita talaga yan. One way or another. Kahit nasa Amen. ibang bansa. Oo, kahit sa ibang bansa nakakatuwa. Amen. I'm sure nararanasan mo yan, pastor, ano? Kasi pero bago tayo pumunta doon, ayan. Ano pa po yung naranasan mo ng high school na unforgettable? Katulad niyan, ano, na talagang lumaki ka sa province. Ano yung naranasan mo? Nakapagtanim ka ba? Di ba? Usually yan, Uh, pag provinces, gulay, ganun. Lumaki kami sa parang city na rin kasi malapit kami sa Baguio City, which is Tuba, Mhm. Benguet. Okay? Mhm. 45 to an hour drive to Baguio City. Kaya lang, we are from Mountain Province. So from time Mhm. to time, umuuwi po kami ng Mountain Province. So Okay. tinuturuan po kaming maka-experience ng pagtatanim. No, many of my relatives are farmers and hi dyan sa Mountain Province if happen na nanonood po kayo. Okay, let's support this program, daily Yeah. life sharing, and it's Ah, a very impactful ministry. And yes. doon ko po naranasan din yung pagtatanim ng gulay, ng palay, Uh-huh. doon po sa Uh-huh. Mountain Province. So, yung unang encounter, parang mararanasan mo yung Mahirap. sakit, mahirap, o ganito pala. Kaya kailangan mong magsumikap para ano to, it's challenging, but on the other hand, very fulfilling. Kasi nga after mong magtanim, after some time, especially during the harvest, so may iuuwi ka na, may kukunin ka ng Wow. palay. Oo, So, yeah. parang Oo. ano to nga, sa buhay ganyan eh. You know, you need to Oo. keep Yeah. sowing, doing what Oo. is good. So, because Yeah. we believe na may mga magandang kapalit yung ginagawa natin. Ayan, sa ating mga kaabangers, sino nakaranas diyan magtanim? Paki-share nga, sabi ni Pastor, masakit daw sa balakang. Oo, sa paa. Pero may joy naman kapag may harvest na. Oo, Ayan, di po ba? masaya naman pag marami kayong nagtatanim eh. Oo, Masaya naman. hindi mo ramdam ang init. Ay, ang Baguio kasi malamig, Pastor, Oo, no? sa Mountain Province malamig, kaya okay Mm. lang. Oo. Ayan. So ano pa, Pastor, yung mga naranasan mo ng high school? Ikaw ba'y dito ba na-in love ka na? May ka-MU ka na, Pastor? Ayan, maraming excited dyan. MU na yan eh. Ang ano yung sinasabi nila pag ganun na mga crush sa high school. Yan. Nararanasan natin yan. Naranasan ko. And Ah. nilasingan ko pa yan. Aba, naglasing ka? Naglasing ako. Oo, ano ba yan? Na ano ka? Na busted ka ba? Kaya ka naglasing? Parang Or hiniwalayan ka? Saan ka doon? kasi ayaw niya yung mabarkada ako. Gusto niya yung lagi siyang yung attention. But
as high school, eh. Especially sa akin yung personality ko, mahilig kasi ako I am an athlete. So I play Oh, I see. basketball, Okay. volleyball, and other sports. So, Mhm. doon ako pumupunta. Instead na yung crush mo, yung ka-MU mo. So, all of a sudden, sasabihin niya, ay, ayoko na sa'yo. So, parang masakit. And you would ask the reason, ano bang dahilan? Well, Uh-huh. because, you would not give attention to her. Give attention. Mhm. So, siguro isang advice din, if ever you will be in love, and I'm not encouraging yung hindi serious na relationship. If you happen to Mhm. be in a Mhm. serious relationship, you should Mm. really make a point to make a commitment sa iyong girlfriend or boyfriend, yeah, in a Mhm. serious relationship. Pero sa Ayan. akin, nung high school, parang wala yan. Laro-laro. Laro-laro na lang. Oo. So, Crush naranasan nga, naman. pastor, eh. Oo. Mm. Oo. So, ayan, wala kayong mahihita kay pastor dahil noon, ano siya, active sa sports. Ayan. Ang lahat naman dapat ng kabataan maging active Mm. sa sports, ano? Iibaling natin yung attention kaysa sa bisyo, okay? Sa sports na lang. Yeah, tama ka Mm, diyan, mm, pastor, oo. mm, How about college days, pastor? Ano ba yung, pero nakakatuwa ka ano, talagang alam mo, ang mga kabataan kasi ngayon, hindi naman talaga focus, Bible ano. mm, Ikaw po, sa nakita ko dun sa, ano mo, resume mo 'no, na talagang ang ano mo, ang mind mo is pumasok, sa theology 'no. mm. So, ano po kayang dahilan bakit ang college mo, ang gusto mo theology? Ah, Isang Dahil dahilan ba po sa dahil kahirapan? partly is parang gano'n dahil nga marami kaming magkakapatid. Though alam ko naman that they would find way para masuportahan din sana ako if ever na mag-college ako that time. But nasa isip ko rin, I have that mind na I would like to help them. So mag-stay muna ako na parang mag-rest. So I would just like to rest for a while. But then yung rest ko na po yun, kasi is after graduation ng high school, I went back to Mountain Province. Sabi ko I would stay there for a while, maybe a year, just to rest, to help, to find ano mang trabaho para makatulong. Pero napunta ako sa Bible school. So I believe it's a divine intervention. Okay, Amen. using my cousin to invite me going there in a youth camp. So pumunta Mhm, ako sa camp na yon. And mhm, during that camp, unang-una pa lang ng camp na yun, youth camp, yung speaker namin, tinawag na po ako. And hindi ko po, wala po akong alam-alam sa mga youth camp. First time ko na mag-attend ng mga ganito na Christian activities. Ang mhm. gusto ko lang, pumunta para lang to have fun, to play. Yeah. Kasi nakita ko kasi may sports sila eh. Kaya sabi, Mhm, I would paghihirapan kung manalo ang team. Ganun. But all of a sudden, God is using this camp para maging closer po ako sa Panginoon. And it mm, ended my life being in a mm. Bible school. Instead of Amen. going to college, napunta muna po ako ng Bible school. Hmm. Mm. Napakaganda po talaga 'no, na tama 'yun na yung i-encourage natin yung mga kabataan to attend camps 'no, na youth Mm. camps. Talagang kasi hindi natin alam kung kailan sila makaka-encounter sa Panginoon, katulad mo 'no, na, Amen. dahil sa youth camp na 'yan ano, na-encounter mo yung Panginoon. Ngayon pastor ka na. Praise the Lord. Yes, 'Di we're ba again sino all the mag-aakala, 'di ba, na 'yun ang gagamitin ng Panginoon. that's why from time to time when I hear camps, ini-encourage ko talaga yung mga young people. You join them. You join this camp. And sa mga listeners natin, okay, ayan, try to encourage your Yung churches, mga your anak young nila, yeah. people, your children to Amen. join, spiritual activities, especially for Mm. our kids, for the Yeah. children.
Mm. Even as young as they are, dapat talaga dinadala na sa church, no? Amen. Mm. Huwag nating gawin rason na wala silang maintindihan or Mm. maglalaro lang sila. No, no. Let them go in. Let them go. Yeah. Maglaro sila. Hayaan nyo na maglaro doon. But, you know, God's word is being sown to their lives. Amen. Kaya nga sabi, bring up a child the way they should go so that they will not depart from it, 'di ba? Amen. Talagang dalhin natin sila sa ano no, sa simbahan. Mm, Oo, para talagang bata pa lang nakakilala na sa Panginoon. amen. That's right. Mm. Pero ikaw ba pastor nung pumasok ka na sa Bible school, is it difficult? How was it? It was difficult in a sense dahil magkaiba po yung mga subjects sa secular school. Mhm. Sa secular kasi English, math, mga ganun. Pero Wala. sa Bible school, wala po yun. Doon sa amin noon, mayroon. May English, may computer, may mga ganun din. Pero nadagdagan siya ng mga theology subjects, which is for a first-timer like me, ang hirap pong intindihin nung una dahil Mm. nagsisimula pa lang ako. But in Mm. the long run, as you study naman, you would learn from many of these good scholars, mga teachers sa Bible Mhm. school. Mm. Amen. Talagang ano. Pero dito ba sa college, pastor, pagkatapos mong, yan, nag-aral ng theology, dito Yeah, ba nagkaroon ka na ng serious relationship? during that college already. So after Bible school, I went to college. So may naging serious relationship ako. And ang inakala ko baka siya na nga yun. But again, hindi nag-work out. Okay? Mhm. And pumunta sa ibang bansa. So, iniyak-iyakan ko pa yan again. And so, if it's not meant for you, then ganun talaga. Oo. You cannot do everything. You cannot Yes. Mm. uh, insist kung ano man yung gusto mo. So, hindi po Mm. nag-work out. So, may mga bagay sa buhay natin na hindi natin mapipilit kung ano man or sino man yung gugustuhin natin. Mm. Na kahit Mm. alam natin na ah, siya na, pero baka hindi pala. Oh, So, yeah, nawala correct. po yun. Nawala. Oo. And there's Oo. another one, naging second. Ganun din po, parang, Mm. going into a serious relationship, knowing na, ito na, ikakasal ka na. But all of a sudden, mawawala din. Mm. So, I believe na ibibigay ng Panginoon talaga yung para sa Amen. iyo. Sabi nga pastor, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Yes, that's right. That's right. Oo. Meron talagang right person, 'no? Totoo naman 'yun, Mm, meron talagang right mm. person for you. Amen. Amen. May Amen. right. Yeah. So I Mm. believe At that. at the same time, kailan nag-deepen yung, encounter mo sa Panginoon? Kailan talaga siya lumalim na, na tingin mo, this is it? When sinubok ako ng yung dalawang relationship, bali, yun Okay. yung isang nag-motivate sa akin. So, now nasa ministry ako, nasa mission particularly kasi na-involve ako sa Youth with a Mission, YWAM. So, when I was in the mission and doing the Bible translation, Mhm. um, na-involve kasi ako sa partners with the Wycliffe, yung Bible translation work. So, nung Mm. pumupunta na po ako sa ibang bansa, every time na you would cross the sea, you would ride a plane, you would see the vastness of His creation. Sabi ko Amen. sa isip ko, wow, God, you are so great. So great. Amen. And I would like to know more of you, to be intimate more sa iyo. So, Mhm. doon po sa mga travels ko, sa mga napuntahan kong mga lugar, so doon yung mga memories ko sa Panginoon na nagdi-deepen ng relationship ko sa Kanya. Kasi doon ko rin nakita yung pagpapala niya, again, an ending favor. As a missionary, we support our own. Uh,
nasa YWAM ako, YWAM itself as a mission organization raise funds Mhm. para sa you raise fund, magbigay ka ng letter sa friends mo, sa church mo, they would support you in a way. Oh. Mhm. So it would test your faith really na saan ako Oh. kukuha ng pang plane ticket ko, pang Wow. So hotel ko. also ano, it's also by grace talaga, no? It's Na also by the grace of oh, God. amen. Mhm. Eh, so sa dami ng nagumpisa ako sa Luzon, Visayas, Mindanao, pumupunta Aha. sa iba't ibang mga provinces. Then Mhm. all of a sudden, nagpunta international. It's all by the grace of God na Mhm. God's provision is just overflowing. Mhm. Hmm. Pero ikaw ba pastor, naisip mo ba na mapupuntahan mo yung iba-ibang bansa? Na dadalhin ka ng Panginoon sa iba-ibang bansa? At first, I never thought of it. I never thought of it. Kaya lang when as I am maturing as a Christian, I'm doing the ministry, helping the ministry. Naiisip ko yung prophecy nila when I was in the camp kasi yun yung prophecy nila sa akin. You will go to places. Halos Hmm. lahat na may mga confirmation kung saan man ako napupunta, nag-aral. Laging yun yung binabanggit. And Mhm. naisip ko, well, this is it, God. And I am really thankful that that you can use me in a simple way to Mhm. be of help in building your kingdom here on earth. Na kahit maliit na ministry, okay, going to mission places to places, but nagsusoka pa rin ng seed ng encouragement sa buhay ng Yeah. mga tao. Mm. So, Mm. nakikitulog ka sa bahay nila, sometimes. And you Mm. would just share your stories. And Mm. sa mga natulugan ko ng bahay, naging mga malapit ko silang Shout out, no? kaibigan. Shout out. Shout out, shout out. Aba, sabi nga isang isang basong tubig lang ang ibigay sa iyong lingkod ng Panginoon, pagpapalain sila, 'di ba? Amen, amen. And they are blessed. I see them blessed. Amen. Pero ikaw ba ano, siyempre hindi naman, lalo na kung missionary 'no, madali ba na mag-preach sa iba-ibang bansa? Kasi alam mo yung, si Pastor Dong, actually Mm, pastor, si Pastor Dong is my, brother, Pastor mm, Dong Campoy. mm. So, siya kasi, palibhasa high school graduate, hindi naging madali sa kanya sa iba-ibang bansa yung yung unang matuto kang mag-English, 'di ba? Oh, Ikaw ba hindi naging hindrance sa'yo? it will always be a hindrance first because of the language barrier. Yeah, oo. So kailangan kapag magsalita ka sa isang lugar, laging may magtra-translate din. Ah, Oh, I sa sa see. sa Pilipinas nga lang sa ibang lugar, siyempre pag punta ka ng Mindanao, Visaya, hindi ka marunong mag-Bisaya, kailangan mong okay, Interpreter. you would speak English or Tagalog. Maybe they would understand. Pero yung mga ibang tribes, lalo na sa mga very very far flung areas, walang hindi nila masyadong maintindihan ang English or Tagalog. So, someone would really interpret for them. So, Oh, I see. Oh, isa so sa 'yun ang mga barrier naranasan mo, language. may interpreter ka? Kailangan mong maghanap. Especially when we were doing the translation work sa Bible. I Hindi see. naman namin alam ang, halimbawa, Hindi sa India. Sa Mm. Bangladesh, Bengal, hindi naman namin alam. So we really need to hire an interpreter para tulungan kami. We would uh, address them as consultant. But Hmm. actually they are interpreter or Oh, translator. I see. How about yung ano pastor, ano yung memorable na bansa na napuntahan mo, One, na hindi mo makalimutan? yung unang-una na hindi ko makakalimutan, yung pagpunta ko dito doon sa KL sa Malaysia. Way back Oh. 2004, I think. That's my first. And na-hold ako sa immigration just because of my Bible.
just Ah, I because of my see. Oo, Bible. Muslim country yun. Guys, Oo. Muslim country. So, until now, lagi kong iniisip and praise the Lord because of His Word, I experience na ma-interrogate. Ganun pala na iba yung pakiramdam. But I have peace in mind when they Uh-huh. were interrogating me sa Mhm. Malaysia. Because Mm. I know that the Lord will save me. I know that the Lord Amen. will rescue me. So, yun po Amen. yung karanasan ko Oo, na pero hindi ko anong naging malilimutan. ano mo, 'di ba may ano din, may language barrier din dun eh. How Mm. do you explain na kaya ka andoon dahil sa mission? Ah, Ah, Christian ah, mission ba? Christian Inamin mo ba mission. na gano'n? Yeah? Yeah, because the Bible itself would explain. Nakita nila eh. Oh, what's this? Then nakasulat doon, Holy Bible. So as Muslim country, hindi talaga pwede 'yon. Mhm. And sabi ko, part of my mission is to tell about the gospel. Hindi po ako parang nabigyan po ako ng courage na gaya Hmm, ni Peter when he was preaching wow. and 3,000 were saved and I told them exactly kung ano yung purpose ko doon. And Wow. parang mas lalo silang parang gusto nila akong ikulong that time. Okay. Oh. But I said, Mm. no, I'm a Christian. I'm here for the Bible. I'm here for the gospel. Okay. Mm. So, At syempre, at the same time may invitation ka, no, gano'n may ba 'yon? invitation ako sa church, sa isang church. So, Mm. nagtatawagan sila, hindi ko maintindihan yung mali. Tatawagan. Pero may mga parang galit, yung expression nila hindi maganda. But after like 14 hours na Oh, interrogation doon. Oh, hindi man lang ako pinainom o ano. Basta grabe. after 14 hours, sabi ko, Mm. if you really want me to stay here, okay, then so be it. So be it. Okay. Hmm. But after some time, pumunta yung nag-invite sa amin. Mhm. Sabi niya, you are free. Ikaw. Yeah. Wow! Praise So, God, 'di ba? Yung purpose ng Panginoon, yeah. nai-serve, 'no? Amen. Amen. Yeah. Oo, katulad ni Paul, 'di ba? Si Paul ang daming naranasan ano, para lang, Mm, magwagi ng that's right. kaluluwa. Talagang, andiyang nalunod, andiyang Mm, nabulag, 'di ba? amen. Ang Yeah, dami that's mong right. mararanasan talaga. Kaya shout out diyan sa mga pastor 'no, sa mga leaders na, nagmisyon. Ano ba yung mga karanasan niyo sa inyong pagmimisyon? Katulad din Amen. ba ni Pastor Walter na na-hold sa airport, 14 Yeah. hours without water? Don't be scared. Don't be scared. And I Yeah, believe that the Lord would always come to our aid, to our rescue. And amen. kaya wag matakot. We are just privileged again that this modern times at nagbabago naman yung mga polisiya ng ibang mga government. Ngayon hindi na masyadong Oo, medyo istrikto. ano na ngayon, Medyo maluwag na. na ngayon. Then kasi yung minsan yung Bible nakakatuling yung application din sa I mean we encourage yung Bible itself pero minsan Mm. nakakatulong din yung Bible sa phone kasi nga hindi naman nila yun papakialaman yung phone mo na may Bible ka doon. But yeah, ang point nito is you don't be scared when somebody will question you when it comes to Amen. sharing the gospel. The As you gospel. mentioned, yung street preaching nyo sa Paranaque. I Yeah, oo, kapit really salute. pandasal. Yeah, I really salute that sister na Amen, ministry. amen. Oo, Mm, oo. mm, Alam mo 'yun na talagang out of your heart 'no, kaya mo mm. ginagawa 'yun. Talaga para Amen. sila ay makapakinig ng mga salita Mm, ng Panginoon. Kasi 'di ba sabi, faith comes from hearing and hearing the word of God. Kaya amen. ayan, sige mag-ano lang, magtanim. Sabi mo And nga, naranasan mm, mong magtanim, kaya yeah. kailangan natin magtanim. Yung binhi, i-ano 'no, And itapon. yun yung minsan na neglect natin, especially when our church is very comfortable growing up. Wala na Yeah. yung evangelism. Hindi Mhm. naman lahat, pero minsan nagiging relax na tayo na Yeah, never mind. totoo. But I salute the ministry that you're in, that Yeah. you're still doing that is street evangelism.
Yeah, amen. Oo, talaga naman sinasamahan ng Panginoon. Mm, Oo, yeah, talagang makikita mo yung growth ng church, growth mm, ng faith ng mga ano mo, mga nasasakupan mo. mm. Oo, kaya napakagandang platform po ang ginagawa ng Panginoon dito sa Habag Christ Church. Ayan. How about naman, Pastor? Kailan ka nakapag-asawa? Kailan mo na-meet naman yung asawa mo? Uh, I we were schoolmates but we never knew each other. Okay, by relationship. I mean we Ayan. know by name only, by name. Kasi malaki po yung school namin. We have like I mean grade 1 have a lot of section, grade 2 until high school. Ganun po, ang dami-dami. So we just know by name. But way back in 2009, nagkaroon po ng gustong mag-gathering yung school. So, doon ko na-contact si Mrs. ulit. So, Mm, doon po, parang magto 2010 na ganun. In between 2009 and 10. So, mm, nakilala ko siya. We nagkumustahan. Then, when she went to Philippines, pinakita ko yung church. mhm. All the while, she had been praying for someone. So, Wow! very important. Pray talaga, ha? Very important po yung prayer sa Yeah, mga kasi ano, relationship. prayer is power, 'di ba? Amen, amen. So, may mga nagpe-pray sa kanya na ano, and na sana ma-meet niya yung the one. Ah, Then and praise God, ako yung tinadhana sa ikaw kanya. yung the one. Ako yung So, nag-meet kami, nag-deepen yung relationship namin. Now, I went back to Philippines already that time. From New Zealand, I went there. Then, nandito naman siya sa Singapore. Oh, So, long nag distance. long distance. It has been a very challenging relationship. Mhm. Kasi, paano siya mag-workout long distance? Mm. So, Mm. sabi namin, naku, sige, subukan muna natin. So, may mga times na parang hindi siguro, hindi kami yung para sa isa't isa. But Mm. we made sure na, again, we pray. And Mhm. ang kagandahan ngayon, dahil nga may mga technology, everyday kami nag-uusap. Every Ah! day. Every day. And mahina ang signal sa Pinas, malakas dito, but I need to make sure na I need to call her online to talk Oh, to her. So, ah. hindi po naging madali sa mga long distance diyan na Yeah, sa relationship. mga long distance, Yeah. shout out Eh, diyan. Sabi nga ni Nets, no, Nets, sabi niya, she's the one. Oh, shout out kay yung wife niya, si Glycerel Amen. Ladjong. Hello, Glyce. Pinagpala ka. Pinagpala din si Pastor. Ayan. Amen. Sabi Yeah, ni you Yolanda Hiyaw, pray. Amen. Prayer is powerful when you are looking for someone to love. Ayan. Oh, ang daming comment. Pastor. Oo, dahil sa sharing mo na yan, di ba? Long distance affair. Ayan. Amen. Oo, Ano, so yun ang mga it's naging a struggle mo. challenge. Kasi nga Mm-mm. may mga temptation. Temptation will always come. If you're a Christian, hindi mawawala na may temptation. Hindi ibig sabihin na Yeah. wala na. No, there will be temptation. Temptation Mm-mm. to for me to look for someone dahil malayo siya. Malayo. And even Yeah. for her, maybe she can look for someone malayo ako. But Mm-mm. ang commitment namin, we want to be serious in this matter and to really Mm-mm. consecrate it to God na God, Mm-mm. if this is for you, we will pray for it. Then you will work. You will help us. So around mga 2 years or more to 3 years, sabi namin, okay, hindi natin patatagalin. Kasal na tayo. So after 3 years, kinasal Yeah, kayo. 2000, early part of 2013. Yeah. Si Mm. Pastor Jerry, yun ang nag-comment. Siya po yung nagkasal sa amin. So, Wow, ninong pala si Pastor Jerry. he is the officiating minister. Yeah. Wow, praise God. Oo. So, So, biniyayaan po kayo ng ilang anak, na, Pastor? now ito, nagkasal kami. Again,
after kasal, bumalik siya dito. Naiwan ako sa Pinas. Mhm. So, the more it's challenging, kahit na married kami, from time to time, pumupunta ako dito, umuwi siya. Pero mahirap pa din. Then, after, sabi namin, we want to build a family. Gusto namin may anak. Pero, nabuntis naman si Mrs. Actually, after our marriage, after some time, nabuntis siya. Pero doon nalaman ng doctors na may komplikasyon pala siya sa uterus. Oh. So, kahit na manganak siya, nalalaglagan, Ah. natatanggal. Mm. Very rare po yung case Oo. niya. At One in saka a mahal po million. yan, Pastor. Mahal Yan. yung pagbubuntis na Mm. ganyan. Mm. So, mahirap po. Nalaman namin, marami kaming kinonsult na doctor. And ang sabi nila, you need to accept na wala talaga. Wala talaga. But you see, Mm-mm. our God is the greatest doctor. Amen. 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 Oo. So, pero hindi kami nawalan ng pag-asa na siguro kung ibibigay, ibibigay. Kung hindi, accept naman namin na okay, kung wala talaga, wala. So we waited po ng like more than 4 years. 4 Waited. years. Yeah, we Oh. waited. Now, Mhm. that time nandito na po ako sa Singapore. So, Mhm. sabi namin, okay, we're building our family. We want to be together. Then, wala talaga. But 2007 is the greatest blessing again of God to us kasi nga Mhm. nabuntis siya that time, Wow. Without 2017. ano ha, without Without, help of science, ganun ba 'yun? without help of science. Wow, Without help of grace of science. So, God. it's the Oh, favored grace ka na of naman, God. Pastor. Amen. Kasi, Amen. kasi alam mo, yung may mga problema sa matres, talagang Mm, mahal po yan kasi mm, ini-inject yan eh. 'Di mm, ba? May mga gamot para ikaw ay ma-fertile. Pero sa mm, iyo talagang sinasabi ko nga, again, you are favored, mm. no? Talagang natural siya. Amen. Amen. And sabi namin, yeah, we trust God. Kung ibibigay niya, ibibigay niya. Kung hindi, we should accept it. So, okay lang po sa amin. So, but Mm. again, the Lord is good. Binigay sa amin. Then, now, again, the favor of God is just overwhelming and ending. Because here in Singapore, very costly po ang, kasi hindi naman po kami taga rito. And Mhm. foreigner kami, mahal. Especially cesarean po si Mrs. Oh. CS. So, Mm. nasa private po kami. And Mm. we call our babies $1 million babies. Kasi yung Oh, yeah, equivalent ng true. pagpapanganak sa kanilang dalawa dito, it costs a million pesos sa Pinas. And, Amen. but the Lord is good. Sabi namin, God, this Mm. is our first. Then, ibibigay namin tong bata sa iyo. He is a gift from you. Then you can make way, you can make miracle. So, yung iniintindi po namin na sobrang taas, mahal na gastos, na Mm. i-provide po yon ng Panginoon Mm. dito. Mm. So, again, praise God. So, yung second, Amen. hindi namin iniisip, sabi namin, okay, we know that the Lord will provide. Aha. So, same po nangyari. CS, and the Lord just grant us that amount para makalabas Amen. kami. Mabayaran po yung malaking bill namin dito. Yeah, praise Ah, God. Maraming nabibless. mm, Sabi nga dito, mm, ah, trust, sabi ni Joy, no? mm. Amen. Sabi ganun, trust. Ano ba yung sabi? Wow, you are blessed, no? Amen, Sabi naman amen. ni Samuel, wow, salamat sa technology. Kung Mm. sulat lang po yung mail, ang hirap nun, 1 month bago dumating. Nung araw yan, Nung Samuel. araw, nung araw. Iba na ngayon. Meron na tayong messenger. Ayan. Ano pa dyan? Amen. Ang Yeah. sabi ni Yolanda, ayun, tapos na yan. Ay, marami talagang nabibless. Ayun. Yeah, sabi ni Carol, Amen. God saw me before I was born. Ayan, praise Amen. God. Amen. Hello, Ati Amen. Kasing, Villarama. Ayan, Valderrama. Ayan. Hello, Joy Alvarez. How are you? Be Amen. blessed while watching.
Ayan, nakaka-bless po talaga yung ating yung sabi dito ni Samuel, amen. Ano po ang source of income nyo nung panahon na nagbubuntis siya at mahal ang hospital na check-up? Ano nga ba? My wife actually is working dito, nagwo-work. Pero kahit po kasi nagwo-work siya, Ano po siya, nurse? nasa industry siya ng IT. 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 Okay. So, kahit po na may work, mahal po talaga yung hospitalization. Totoo. Sobrang mahal po. Comparing sa Pinas na ah, may babayaran ka man pero konti. So, Mm-mm. nasa IT industry po si Mrs. Mm-mm. Ayun. Pero how about Mm. yung growing up nung anak nyo, dyan din yun, sa No, Singapore? dito rin. So, Oo, so of course, sino pong nag-aalaga ng bata? Kayo po? ah either we ask ako or minsan yung in-laws ko darating, magsalitan Oh. sila. Yung parents Mm, ko darating. So mm. like 6 months or 3 months nagsasalitan po sila na Oh, I magbabantay sa see. bata. Oh, oo. Mm. Kasi hindi po madali, Hindi madali. Katulad nung anak ko sa US na talagang Mm. kailangan ipasok niya sa daycare Mm. kasi nag-work siya sa airport. So, Mm. talagang hindi madali. Hindi Mm. madali raising a child, sa Mm. ibang bansa. That's right. That's right. So, Mm-mm. but again, his favor is always there. And Amen. yung pinaka-sikreto naman natin is all about prayer. All about prayer. And Amen. I mean, my wife and I, sobra po yung pagiging prayerful namin. Mhm. May mga unanswered prayers, pero we know na may mga plano ang Panginoon. Yes. So, but ang importante dyan, yung family nagdadasal. Oo. Sabi ng Lord, wait ka lang dyan, pastor. Darating. Oo. Sabi nga ni Benji, kasamahan niyo po ba ito? Ah, Benji Lumbikan. Lokbikan. Yes, yes, Oo. from the Ang church. gwapo-gwapo po ng anak ni Pastor Walter. Saan pa pamana? Siyempre sa daddy at mommy. Dapat pala Amen. pinakita mo yung picture, Pastor, no? Oh, yeah. Oo. No, Eh, I sent to kanino 'yon, yung si kay Maria Razo. Maria. Yeah. I sent to her Mamaya actually. yon, papakita niya siguro. Yung picture ng family mo. At the same time, Pastor, papasok na tayo dun sa you are favored unendingly, no, ng ating Mm, Panginoon. So, amen. alam natin sa Bible, no, na katulad ni Joseph the Dreamer, no, Mm, talagang siya'y pinagpala ng Panginoon dahil ang Diyos ay kasama niya. No, makikita amen. natin na ah bata pa lang siya, 'di ba? Siya'y itinapon sa balon, Mm, 'no? amen. Oo. Ano pa, napagbintangan siyang ng rape, Yes. 'no? Binenta, 'no? Mm, Sa Smile ba 'yon? Ibinenta siya ng yeah. 2 beses. Mm, Pero makikita mo yung yung paglingap. Actually, tinignan ko sa Tagalog, ang favored is lingap, 'no? mm, Grabe pala yung lingap, yung yakap ng Panginoon, 'no? Yung, mm, blessing ng Panginoon. amen. Tingnan mo kung anong nangyari kay Joseph na talagang, he became a second in command in Egypt, 'di po ba? Amen. Oo, Amen. oo. Oh, pinakita yung photo nandun. Ayan! Kailan niya uy, ang cute. Puro lalaki pala. Yes, but we are blessed with 2 boys. Wow, oo nga, ang cute-cute, naka-necktie pa. Wow, future pastor 'yan. May susunod na sa yapak mo, pastor. Amen. Amen. Oo. Sabi nga ni Yolanda Hiyaw, amen, there is time for everything and season, pastor. Amen. Amen. I Yeah. always think of this verse in Isaiah na, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Yun Amen. po yung maraming verses akong pinanghahawakan po. Pero ito yung pinaka favorite kong verse
na you do not fear. Ito dahil nung na-encounter ko yung na-hold ako sa KL nung unang-una. Ito po yung verse na naisip ko. At hanggang ngayon lagi kong nasasabi, do not fear. Kasi nga, the Lord will help you. So yung help po na sinasabi ng Panginoon dito, hindi po one time lang, kundi everyday po yung help ng Panginoon sa atin na Amen. lagi siyang tumutulong sa atin. So, yung mga example sa Bible, tinulungan sila ng Panginoon. Kaya ni na Amen. Joseph na nabanggit, sina Paul, sina Moses. Yung tulong po ay laging nanggagaling sa ating Panginoon. But the condition is you do not fear. You do not fear. Amen. Pero Oo. as human, minsan talagang may takot din tayo. Pero pag kinawakan po tayo, hinawakan natin yung promise ng Panginoon, Amen. nakakatulong po sa atin yon na may peace, na iisipin natin, well, the Lord would really work in mysterious ways. Amen. Pero isang bagay po talaga, Pastor, kaya kayo favored ng Panginoon is because of your obedience to God. Amen. That's right. That's right. Mm. And part of that, now, nung nagka-pandemic, kasi nandito kami, we happen to loan a house na maybe nag-utang kami ng bangko para magkaroon ng bahay kasi nga may yun din yung desire namin to own a house. May church naman na pwede kaming tumira doon, pero of course we want to have our own. And we were paying minimal yung payment monthly, mga around 25 or 27, around like that. Pero nung nagka-pandemic, we decided, sabi namin, umuwi dahil nga pandemic. And pero iniisip din namin na naisip namin, naku, may binabayaran pa kami. But again, we prayed and prayed. Sabi namin ni Mrs., we really need to decide. We need to go back. We need to serve the church back in the Philippines. So that time, talagang nangusap yung Panginoon. We need to go back. So umuwi po kami during the pandemic. And this is what happened. After some time, the favor again of the Lord is there. So Amen. yung binabayaran po namin, bayad na po. So totally po na, it's just the favor of God na na-cancel, wala na po kaming binabayaran na utang sa bank. Dahil po, anong nangyari? Yeah, it's all again God's favor na, it was paid, na Blessing. nabayaran. It's just a blessing. It's just a blessing. So, Mhm. and in connection to what you were telling about obedience to the calling of the Lord, when you Amen. obey the Lord, the provision would continue to come. Amen. True. Provision will come. Sabi nga, ano nga ba ibig sabihin ng obedience? Obedience is we don't want to do but need to do. No question but to obey. Naniniwala ako na talagang dahil sa calling nyo na yan sa Panginoon, talagang tinayuan nyo. Makikita natin na kahit na-hold ka sa airport, tinayuan mo pa rin ang Panginoon. Talagang alam mo yan ang calling sa'yo ng Panginoon. Kaya kailangan dire-diretso. Amen. No? Oo, walang makakapigil. Amen? Amen. Praise God. At syempre, makikita din po natin yung buhay ni Moses, bata pa lang siya. Alam natin na nag-declare yung hari, na lahat ng batang lalaki papatayin. Pero makikita mo yung favor kay Moses, na Amen. talagang dahil sa kanyang anyo, nagwapo siya eh. Sa kanyang anyo siya itinago ng 3 months, Itinago ng 3 months at saka siya nilagay sa isang basket at doon nga siya nakita nung anak ng Pharaoh, yung princess, na talagang Amen. kinuha siya at ang kinuhang yaya ang tunay niya na nanay. Yan po talaga ang favored ng Amen. Panginoon. Di po ba? Makikita mo talaga yung
yung galaw po ng Panginoon pag ikaw ay may purpose sa buhay. Di po ba, Pastor? Amen. Yeah, I agree to that. That's right. Mhm. Minsan hindi natin nalalaman or naiintindihan, but God's hand keeps on working, working. Yeah, true. Oo. Talagang hindi siya papayag, ano? Hindi siya papayag na ano na hindi mangyayari yung ano, yung purpose niya sa buhay mo, 'di ba? Hindi siya papayag na yung sinasabi niya, yung mga pangako niya ay mababalewala. Di po ba, Pastor? Amen. Mm. At, napakapalad ng iyong misis 'no, talagang, ah, answered prayer. Answered prayer, yun na lang pong ano, magkaroon kayo ng, Hmm. anak, hindi lang isa, dalawa pa na Right. puro boys 'no. Tunay po na you are favored by God. Amen. Amen. And all for His glory. Okay, it's not about what we do, but it's Him who is doing it. Amen. Mm. Ano pa po ba yung goodness ng Panginoon na naaalala niyo po, Pastor? Puwede ba nating i-share? Ano yung, favored and goodness sa'yo ng Panginoon? Unang-una na, andiyan ka ngayon sa Singapore, 'no? Favor Yeah, we are here because of the holiday. Kasi nga bakasyon ngayon sa atin. So, favored kami as a family because ma ano to, malapit lang naman ang Singapore. From time to time we can come here. hmm, Even my wife, hindi namin pinagmamayabang, my wife very hindi siya na public, but she's just so silent, but um she had this great relationship with the Lord, very prayerful siya, and she's supporting the ministry, yung ginagawa natin sa uh, Cordillera, sa Baguio, sa Trinidad. I am mhm, really favored dahil she's into the ministry and sa mission. So, mhm. and from time to time nakakauwi siya sa atin, but one of the things din we know that it's God's goodness na one time we will be together again, serving the Lord sa Amen. ibang lugar din, hindi lang sa Baguio, hindi lang sa La Hmm, Trinidad, hindi lang oo. dito, pero sa iba pang lugar. Kasi nga dinadala ka talaga ng Panginoon sa iba-ibang lugar, Mm, mm, 'no, at maranasan din ng buo mong pamilya. Actually, yung sila Pastor Dong, 'pag nagbiyahe talaga sila ng mission, dala-dala nila yung pamilya nila, mm. para maano, maranasan ng kanyang mga anak kung ano talaga ang ibig sabihin ng gawa ng misyon. Amen. Na hindi lang talaga siya bakasyon 'no, kundi talagang mag-abot Yeah, ng, kaluluwa 'no, sa iba-ibang bansa. that's right. Sabi nga, napakamahal 'no, mag-abot ng Mm, kaluluwa kasi siyempre that's right. mamamasahe ka 'no? Mm, mm. Mamamasahe ka, yung gagamitin mo diyan. So hindi siya ano, hindi siya mura kundi mahal talaga po. Mm. Yung kapatid ko nga na nasa Abu Dhabi na dalawa 'no, si Kina at saka si Rose. Alam niyo po bang pinuntahan pa sa Abu Dhabi yon ni Pastor Dong para Wow. ma-encounter muli ang Panginoon sa buhay nila, and praise God, natanim sila doon sa Abu Dhabi, natanim sila sa isang church. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, in the ministry, that's what we do. Okay, it needs really to have sacrifice. Yeah. Yeah, our time, our money, as long as we're committed to do it. And again, God's unending grace will be there for us. Amen. Amen. Oo. Oo. Grabe yung ano, grabe yung, ministry mo Pastor kasi ano yan, mission ano, mission. So, lahat yan by grace. Amen. Amen. Oo, And oo. hopefully, I will meet your senior pastor. Yeah, yeah, Pastor Dong, tsaka naku, ma-e-excite po kayo. Alam niyo po siya, polio victim. Pero talagang ano siya, ginagamit Mm. ng Panginoon sa iba-ibang bansa. Isipin mo na naka-scratches siya.
hindi madali, no? Na ikaw po buo. Di po ba Mm. sabi nyo na Mm. nagbabiyahe kayo pero mahirap, di po ba ang misyon? That's right. Oo. Siya, isipin niyo po na ano siya, Mm. na polio victim. Mm. Pero dinadala siya ng Panginoon sa iba-ibang bansa. Isipin mo yun. Amen. Di po ba? And Oo, to our dahil yan. listeners, challenge sa mga listeners natin. Okay? If Amen. other people can do, you don't need to go for napakalayong lugar. You can do mission work sa kapitbahay mo. You can Correct. do mission work sa isang malapit na probinsya. What Mhm. we just need to have is that commitment to reach out the lost. Mhm, amen. Oo, 'yun po talaga ang goal, no? Mm. Ang goal natin na Mm. ma-encounter nila ang Panginoon. Kung paano natin na-encounter ang Diyos sa buhay natin, kung paano binago ng Panginoon ang buhay natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Ganyan din natin ginugusto, no, na ma-encounter nila ang Diyos sa buhay nila. Talaga pong Amen. sabi nga in ministry talagang may promotion, ano? May promotion ng Panginoon katulad ni Joseph, no? Talagang Amen. ginawa niya ang nais ng Panginoon sa buhay niya kaya naman pinromote siya. Ganyan din ang Amen. gagawin ng Panginoon sa buhay po natin. Aside from that, Pastor, ano pa yung mga ministry mo na gusto mong isulong as you are being a pastor? Our ministry is not, that so big, but we have a center in La Trinidad. So to our listeners na hindi pa nakakaalam, the ministry that we hold is more on a church at the same time like prayer house. So may mga rooms po tayo doon for encounters, for retreats. We collect minimal fee uh, para doon sa electricity, sa mga kumot na ginagamit, but not that much. We have available person who is in charge of that. So sa mga hindi nakakaalam, we are located sa Lubas, La Trinidad, Benguet. Oh, shout out niyo po, shout out Shout niyo. out. So you can visit us there and you can have a silence and solitude retreat. So yun po yung sinusulong natin sa ngayon, more on prayer and support of course sa mga ibang ministry na partner natin, especially sa Mm. mga nagche-church planting. Mhm. So we Yeah. want to support those kind of ministries. Wow, oo. Kami din po, Pastor, meron kaming 24/7, no, Mm. na prayer. Kaya Mm. ang daming meron po kaming maraming prayer warrior. Wow. Actually po, kahit yung mga associate churches, they Mm. join. So, Mhm. lalo na kung madaling araw, so ang nag-handle po niyan yung mga churches sa Australia, US, kasi sila po doon, 'di ba? Ang gabi nila araw, Mm. araw dito. Ano ba? Ang gabi dito araw nila. Mm. Mas Oo. advanced tayo sa Pinas eh. Oo, kaya Mm. sila naman po ang assign para Mm. sa prayers, yung 24/7 prayers. So talaga pong nakakamangha yung ginagawa ng Panginoon sa mga ministry, no, na ginagawa ng mga churches. Oo. So ayan, ikaw ay manawagan, Pastor, sa iyong mga ka-associate at mga tao niyo po sa Uh, church niyo po. Again, first and foremost, again, for at least narinig ko sina Pastor Jerry, the Brother Benji, and I believe that others will be watching as well. So sa mga associate or connect church natin dyan sa Cordillera, sa July pa lang po ako uuwi dyan. But yeah, I want to connect with you the moment that I reach again Baguio and Benguet. We have coffee. We'll have coffee. We'll continue the monthly activities or meeting together and praying together and sharing the word together. And for those na nakikinig na hindi pa ako kilala, again, I am thankful for this program, DSL,
for DLS. sharing DLS Oo. for this sharing and had the opportunity to be watched by you. I hope that naging nakatulong po sa inyo sa growth natin and yeah, you just contact us. You can just personally connect with me and I hope we can meet also together to Yeah, fellowship. oo. Mabisit namin kayo sa Baguio. Amen. Wow. Amen. Yeah, you Ang just give us a ang la- message. ang lamig. Actually hindi na ganoon kalamig ngayon ng Baguio, ano, Hindi Pastor? na po. Pero sa Oo. church natin malamig ha, sa church. So Oh, yung talaga. mga natutulog doon, sabi sa inyo dito mas malamig pa kumpara sa doon sa sentro. Ano ba 'yan? Inaakyat pa ba 'yan? Kasi 'di Kasi po ba, ang medyo Baguio is bundok kasi. mabundok. Yes po. May mga steps talaga. Wala naman po pero yung daan paakyat talaga. Oo. Wala nang Sabi step pero at least nakakadaan naman po ang sasakyan. Ayan, shout out po tayo, no? Sabi ni Norma Sales Cadiz, Amen. If you obey God is faithful. Praise God. Amen. Talagang ang Diyos ay tapat. Ano po? Talagang Amen. makikita po natin ang katapatan ng Diyos lalo na po sa buhay nyo na talagang hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Talagang sinamahan kayo, no? Kaya kung nasaan kayo naroon ngayon, alam natin nagtagumpay kayo dahil sa Panginoon. It's not, sabi nga, it's not of your good works eh. Talagang Amen. Yeah. talagang grace ng Panginoon kaya kayo ngayon ay ginagamit ng Panginoon, di po ba? Amen. Yeah, and Oo. it's not for us to brag. Hindi po natin Yeah. pwedeng ipagmayabang. We can only pwede nating ipagmayabang ang Panginoon. Yes. Panginoon lang po. Oo, oo. Hindi tayo ang magmayabang kundi ipagmayabang natin kung sino si Kristo no sa buhay natin. Amen. Praise God. Oo. Talagang how about yung mga kapatid mo, Pastor? Kumusta naman? At least gaya ng sinabi ko, we were raised na wala kaming nakitang away. So hindi naman perfect gaya ng sinabi ko. So most of them now are really, into church. Pumupunta sa church, nakikinig. Okay, Mm. one of my brother also is very active now in the church na nagpre-preach na din. Um, Wow, oo. yeah, I think all of us, almost all of us now are into church. So the Hmm. Lord has just, may kanya-kanya silang family. Some of them, few of them single pa. But okay, we just praise the Lord na nangungusap ang Panginoon din sa buhay nila. Mm. Praise God. Yung po bang ministry nyo ano na siya, kumbaga self-supporting yung ano nyo, Uh, yung s- church nyo po. yes po, kasi at least sarili naman po natin yung building, yung property. Mm. And praise the Mm. Lord dahil ginamit niya yung mga Korean missionary to Oh. put up that building. We have Ah. a 3-story building plus Mm. basement and Wow. many rooms na pwedeng Mm. i-accommodate ang maraming tao to come. Mm. And we Mm. have a mini garden where we can plant para masustain yung Mm. church. Aba, maganda pala. Pwede palang mag-youth camp diyan, 'di Yes, ba? yes po. Kaya ang daming nag-youth camp po sa amin. Oh, I see. Oh, at the same time pwedeng mag-leadership training. Amen, amen, yes. Kung ano-anong Mm. activities. Every time, lalo na before pandemic, halos marami po kaming bisita. Even people from Manila are coming na ginagamit Oh. yung facility natin. Oo, Hmm. kasi last time yung BBLT, yung Building Bridges namin, yung Hmm. seminar is doon ginawa sa teachers camp. Oh, okay. Mhm. Kaya 500 pastors, Oh, pastor leaders and marami. pastors ang umattend po Hmm. sa Baguio. Napaka-bless po na talagang doon ginawa yung Hmm. BBLT na yon. Pwede natin gawin sa atin. Yes po! Naku, maganda po yan sa lugar mo. At napakalaki pala naman yan. Oo. So, ilan po ang capacity Eh, niyan, Pastor? kaya lang, siguro, no, ang capacity na around 180 to 200 lang.
kaya na. Ayan 200. na, around 200 Yung siguro. per floor. But, Ganun ba yun? yung lahat na po kung mag-i-stay sila doon. Lahat na. Lahat na. 180 to Mm. 200. Kasi yung floor, yung parang yung sa baba, yun yung ginagamit nating church, yun yung maluwag. Then yung second floor, may mga rooms, marami po ang pwedeng matulog doon. Sa third floor, kitchen po kasi yon at mga ibang rooms din. May basement din po pwedeng tulugan. Maliban sa church, may basement. But hopefully, we can extend more uh, to enlarge. Yun po yung isang gusto natin gawin Yeah. in the future Improvement. na improvement. Kasi Mm. sayang naman yung we have around 1,600 Oh, laki! or 700 square meters in total. Mm. Gaano po kayo kalayo sa Teachers Camp? Mga, let's say, kung traffic siguro, abutin ka ng 1 oras. Pero around, Hindi na rin malayo. Hindi na rin kung hindi malayo. naman yung traffic, around 30 minutes. Dito po sa Manila, wala kayong kundi doon lang sa Baguio. Doon lang po. I see. Part ng ministry natin is sinubukan din namin, to plant church. Pero I think we are not called really to plant a church. But yung ministry natin is more on training and prayer. So may mga times na we conduct training, we call for other pastors and we host other trainings. How about training? You mentioned about training. How was it? Yung pagtitrain po, madali ba? Mahirap? May mga challenges, I think, in every activities, like, the logistic itself. You need to call for speakers, to prepare for, their love offering and everything. And yung tulugan nila. So, mahirap din. But if you are doing that as a ministry, nakakatulong naman, not only personally sa growth mo as a host, but even for the people who will come. And ang importante yung you connect with other group, you connect with other people, very important. and you encourage each other, that you can both grow together in the room. Amen. Ikaw ba, Pastor, mayroon bang pangarap or dream mo na gagawin mo sa buhay mo? Ano ba yung dream na yon? One of the things that we wanted to do is really to help the ministers in the Philippines. Not only for training, but actually we're like praying that even we can support them financially. But to do that, of course, you need to be financially stable yourself. Correct. So as husband and wife, we're praying that God will use us if we can put up a business or other resources to have, so we can also help other people, or especially pastors in the Philippines. At the same time, personally for me, na lagi ko naman may mga times sinishare ko sa wife ko, is to really support the orphans. So we never know, maybe we can use our center, or maybe we can put up other building in another place for that purpose. Yun po yung pinag-premise sa ngayon. Wow. Praise God. Dalangin namin, Pastor, nasamahan ka ng Panginoon sa dream mo na yan, para marami Amen. pang tao ang maabot, para marami pang tao ang makakilala sa Diyos, at Amen. kung paano nga yung unending unending Amen. favor ng Lord sa buhay mo ay mararanasan din ng buong congregation mo. Amen. Ayan, Yeah. oo. So, parting words po sa mga
Ano po, sa congregation nyo at saka sa church nyo po? My parting word is in Philippians chapter 4. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, we present our requests to God. Amen. So yun po yung parting words ko. Okay. Wow, talagang ano, no, i-deepen yung Mm. panalangin, ano? Mm. I-deepen yung Amen. panalangin natin sa Panginoon. And in everything, give thanks to the Lord. Talagang Amen. ano, wala tayong gagawin kundi magpasalamat, no? Magpasalamat sa buhay na ibinigay niya. Magpasalamat sa pagkakataon na ibinigay niya. Magpasalamat sa buhay, sa hininga, no, na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tunay na ang Diyos ay dakila sa bawat isa sa atin, ano? Alam natin Amen. na Amen. sabi nga, sa bahay bata pa lang na, tayo ng ating nanay, no? Tayo na pinili ng Panginoon. Alam niya na kung sino ka, pastor. Amen and amen. Alam na ng Diyos na magiging pastor ka, di ba? Sa That's gitna right. ng lindol. Oh, di ba? Hindi ligtas ka ng Panginoon kasi pala may Amen. gagawin ka, pastor. Talagang so lahat tayo may purpose, no? Sa bawat buhay ng bawat isa, meron talagang purpose ang Panginoon. At dapat po talaga, yun ang makita natin, no? Yun ang maranasan natin, yun ang matanggap natin. Tanungin natin ang ating sarili, Lord, ano nga ba ang purpose mo sa buhay ko? Amen. Hindi naman tayo nilikha para kumain lang, matulog, no, magtrabaho. Hindi lang po 'yon. Talaga ang purpose po natin ay umabot, no, ng bawat kaluluwa na magbalik loob sa Panginoon. Amen po ba? Tama ba, Amen. pastor? That's right. That's right. Agree to that. Amen. Amen. Oo. Sabi nga dito sa in conclusion tayo, no? Sabi dito sa Psalms 119:162. How happy I am because of your promises, and happy as someone who finds rich treasure. 'Di ba? Talagang masaya ka dahil alam mo na ang promises ng Panginoon ay totoo, no? At Amen. makapangyarihan, no? At tayo'y tinawag at pinili ng Panginoon. Sabi nga, at dahil sa salita ng Panginoon, dahil sa buhay niya, no? Nakakita tayo ng rich treasure. Yan, talaga Amen. naman Amen. yung treasure na yan, ano? Na talagang ginamit tayo ng Panginoon, no? Hindi lang naman sa pagpapala, sa pera tayo pinagkalooban ng Panginoon, kundi yung Amen. treasure talaga ng buhay, no? Na tayo'y kanyang nilikha, no? At tayo'y kanyang ginagamit. Tama ba, pastor? Amen. Amen. Yeah. Amen. Totally Kaya agree. Kaya salamat, Pastor Walter. Yeah. Ayan, Thank you. talagang Thank you so much. yes, pinagpala mo kami sa iyong buhay. Talagang nagbigay ka ng inspirasyon, no? Dahil diyan sa unending favor ng Panginoon sa buhay mo. And I'm thankful as well that we have this medium, an opportunity to share with our listeners. And to those who are losing hope, always trust the Lord and put our faith in Him. Amen. Pwede niyo po bang ipanalangin yung ating mga nakikinig, no? Sa DLS po na, yun, ipanalangin natin ang lahat na nakikinig at nanonood po. Let us pray as we Amen. conclude this program. Heavenly Father, we are thankful. It was very enriching moment to share. Amen. But Lord, we're sharing about your goodness. We're sharing about your faithfulness to us, to those who Amen. serve you. And I pray, Lord, for our listeners, bigyan niyo po sila ng kaliwanagan kung sila man Amen. ay nanghihina, lalo na sa mga nag-uumpisa pa sa pananampalataya. I pray Amen. that you would continue to instill in their hearts your peace. You Lord. still in their hearts your Yes, words, yes. that they would grow, Lord, and be strong in faith to serve you even more. Amen. I pray, Lord, for those who are listening right now, that you would Amen. bless them, not only financially, but even spiritually. And Amen. emotionally, Lord, if
whenever they're happening to have problems in families, we pray, oh Amen. God, that you would intervene. And we are Amen. declaring, Lord, for a restoration, Lord, in Amen. Jesus' name. God, Amen. continue, Lord, to guide each and every one of those who are listening Amen. right now as they Amen. go to their own work, as they are Amen. traveling, as they are resting. You would give Amen. them visions and dreams, and that they would Amen. keep serving you until the end. This is our Amen. prayer. Thank you, In Lord. Jesus' Hallelujah. name. Amen. Amen. Salamat. Yan, Pastor Walter. Talagang we are so blessed po na binigyan mo kami ng oras mo ng pagkakataon na ikaw mag-guest po sa DLS. Ayan. Kami man po ay mananalangin sa iyo, no, na tugunin ng Panginoon ang iyong dream, no? Yung pangarap mo sa iyong ministry. Na Lord, hallelujah, dalangin namin Lord na ikaw Amen. ang magpapatagumpay, Panginoon. Ikaw ang sasama sa buhay ni Pastor Walter at sa kanyang ministry, Panginoon. Hallelujah. You will Thank you, you Jesus. will multiply them and Amen. patuloy Lord ang pagpapala mo sa kanyang ministry at sa kanyang churches, Panginoon. Dalangin namin Lord na patuloy Lord na i-grant mo ang kanyang wish, Panginoon, ang kanyang pangarap, Panginoon, sa kanyang Amen. church, Panginoon, at hindi mo sila pagkukulangin, Panginoon, because Lord, you will bless them, Lord, according to your riches and glory. Ganon din sa kanyang buong pamilya, sa kanyang asawa at mga anak po. Ikaw ang mag-iingat, Panginoon. Ikaw magpapala sa kanila, Panginoon. At gamitin mo sila, ang buo niyang pamilya for your glory, Panginoon. Maraming Amen. salamat in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise And God. amen. Thank you, Pastor. Basahin muna natin yung shout out. Meron pa ba, Ria? Para baka may kaano pa kasamahan pa dito si Pastor. Ayan. Ayan. Hello, Weng Molera. Ayan. Si Sister Weng. Yan din ang pinanghahawakan niya. 4610. Ayan. Kung ano yung sinabi ni Pastor. So, ayan. Salamat kapatid Kina na nanonood. Thank you so much. At sa lahat po ng nanonood ng DLS, pagpalain kayo ng Panginoon. At salamat muli, Pastor Dong, Pastora May. Kayo man din ay patuloy na ingatan ng Panginoon nasan man kayo ngayon. Maraming pong salamat. Thank you, Pastor Walter. Okay, thank God you, bless thank po. you, and God bless Yeah. us all. God bless. Thank you po. Ayan.